Plano raw ibalik ni Chief Justice Sereno ang anyay golden days of dignified silence sa Korte Suprema. Yan ang naging tugon niya sa kabi-kabilang hiling mula sa mga media organization para siya'y ma-interview. Paliwanag ni Sereno, nais niyang makapag-focus sa kanyang trabaho. Iniiwasan din daw niyang mabigyan ng maling kahulugan ang mga desisyon ng Korte Suprema. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth. Dignified silence, Jessica, yan nga yung gustong manumbalik ni bagong upong Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Korte Suprema na tinanggap naman ng ilang sektor bagamat meron pa rin sa kanilang nagpahayag na sana raw ay hindi ito maging balakid sa transparency na sinusulong rin naman ang Korte. Para daw makabalik sa tinatawag na Days of Dignified Silence ang Korte Suprema na pagdesisyonan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na hindi siya magpapaunlak ng interview sa media. Dalawang bagay raw ang sinaalang-alang niya sa desisyong ito. Una, kung paano magiging patas sa mga taga-media na nagre-request na makapanayam siya. At pangalawa, kung ano ang magiging implikasyon nito sa Korte. Mas minabuti raw ni Serenong ibalik ang mga araw ng dignified silence sa kataas-taasang hukuman kung saan ang mga maestrado ay makikilala at makikita ng publiko sa kanilang mga sinulat na desisyon at collective o sama-samang resolusyon. Di naman daw kasi sangay na politikal ang Korte Suprema. Alinsunod sa konstitusyon, inaasahan daw na ang Korte ay napag-aralang mabuti ang mga desisyon, tama, mahinahon at patas. Kaya dapat iwasan ng Korte ang anumang paraan para ma-misinterpret ang mga desisyon nito. Ayon sa Integrated Bar of the Philippines, tama lang ang naging desisyon ni Sereno dahil ito naman daw talaga ang tradisyon sa Korte. Ina-assume natin na gusto lang mag-establish ng bagong punong mahistrado ng konting order kung paano maririnig ang Korte Suprema. At tama din siya kasi hindi nagiging confusing, hindi nagkakaroon ng halong opinion. Hindi naman natin sinasabi dati na hinahaluan ng spokesman ng opinion yung mga kaso pag ina-announce niya ito. Pero mas magiging orderly, kumbaga, at hindi nagkakaroon pa ng possible misinterpretation of the opinion o yung pinagsabi ng spokesman. Kung may di naman daw malinaw sa mga desisyon ng Korte Suprema, marami naman daw pwedeng aksyon ang mga abogado. Halimbawa, ang pagpa-file ng motion for clarification of judgment. Ang mga taga-media naman na nagko-cover sa Korte Suprema, naiintindihan daw ang pagtanggi ni Sereno sa interviews, pero may pangamba pa rin sila. Kaya lang baka mag-run counter siya dun sa trust ng judiciary to be more open or more accessible to the public by being more transparent in their dealings or in their opinions or even in coming out with rulings. Somehow yun yung advantage nun eh. Kapag hindi masyadong accessible yung Chief Justice, I think mas respectable yung tingin sa kanila, mas respectable. Although, yun nga, yung risk na may tinatago or ano, yun yung tingin ng publiko eh. So, I think may moves din dapat to reach out to the public. Jessica, tiniyak din naman ng bagong Chief Justice sa kanyang pahayag noon na makikipagpulong pa rin daw siya doon sa iba pang departments ng Korte Suprema para rin sa iba pang paraan para maglabas ng timely at accurate information para sa media. Jessica? Okay. Ruth, disclosure, kabilang tayo doon sa mga nag-request ng interview kay Chief Justice Sereno. No, dapat maliwanagan natin yan. Pero paano kaya yung... kasi araw-araw may mga issue na lumalabas eh. Una, kahapon yung tungkol dun sa psych report. Although nasagot na yun ng JBC, napasado naman daw si Chief Justice Sereno. Today naman, yung mga nagpoprotestang magsasaka sa Supreme Court. And then meron ding lumabas sa PCIJ about the SAL-ends ng mga Supreme Court justices, including the new Chief Justice na hindi pa raw sila naglalabas ng kanilang SAL-end. Gayong yun ang central issue kaya na impeach ang dating Chief Justice. Paano kaya itong mga isyong ito, Ruth? Jessica, siguro yung kasagutan dyan ay ma-expect natin in the coming days after nga itong meeting na sinasabi ni Chief Justice Sereno. No? Hindi rin kasi clear sa atin na traditionally may spokesperson ng Korte Suprema pero sa ngayon hindi clear kung ano yung magiging role kasi kanina hindi na rin naman nagpa-unlock ng interview itong si Attorney Guerra, yung spokesperson ng Korte Suprema. So malalaman siguro natin yung detalye niyan in the next few days, Jessica. Okay, and then if I remember correctly, yung pamumuno ni dating Supreme Court Chief Justice Puno
kabaliktaran naman itong dignified silence na tinatawag ngayon ni Chief Justice Sereno. That time, very open naman ang media. Ang Supreme Court sa media. Jessica, ang sinasabi nga nitong mga na-interview natin na taga-media at naging experience din natin, yung ibang chief justices din naman, once in a while, kung may clarification talaga sa kanilang desisyon, ay nagbibigay naman sila ng interview. Though usually, mga ambush interviews yan. Kaya ang sinasabi rin naman ng iba na na-interview natin kanina, sana daw yung ibang events ng Supreme Court, like yung mga Justice on Wheels events nila, ay may pagkakataon pa rin daw na makapag-reach out ang media, hindi lang tayo, no, pati rin daw ang publiko dito sa Chief Justice, para din mawala yung notion na mayroong mga tinatago dun sa mga desisyon or even with regards to their personal lives, Jessica. Okay. Well, at this point nga, everything remains to be seen. So let's leave it at that. Maraming salamat, Ruth Cabal.